Ang kauna-unahang paghaharap nila World Champion Gukesh ng India and World number 1 Magnus naganap dito sa Fischer Random 960. Pag-aralan natin. White dito si World Champion at tignan nyo po ang randomized 960 combination ng mga pyesa sa baba. Tapatan yan. At hindi ko po mabago yung design ng board. Naka-default yan sa chess.com. So pasensya na po. Pakipagtyagaan lang ano. G6. Okay, si Magnus double fianchetto pero ang kaiba dito sa real chess yung knight h6, di ba? At naghamon ng bishop to bishop, tinanggap ni Gukesh ang exchange. Nag G3, okay, para mag-take effect na rin ang diagonal na yan mamaya. Nag C5, controls the center at nag E3, knight C7, knight D3, F6. Ano purpose ng F6? Para walang knight E5 mamaya. Okay, pero tinakpan ang diagonal ng reyna. Knight F2. Saan pupunta yan? Talagang sa chess 960, babasahin mo talaga. No? Knight F7. Magmamaneuver ba? D4. Or sorry, E4. Yan, para mag-E5 ba mamaya. And D4. At nag-F5. Queen E2. E5, sinabayan dito ni Magnus. Dito po kasi, ang una kong naisip no pag F5 ay yung mag-E5 para isarado talaga ang diagonal ng reyna at to build solid center. Pero syempre, sinasaalang-alang din dito ni Gukesh yung paparating na basag D6. Babasagin lang din kasi wala pang D4, nakaabang yung C5 eh. Mababasag ng mababasag. Kaya nag-decide dito si Gukesh na mag-Queen E2 na lang. At nag-E5, capture, takes, and nag-castling. Ayun, pero nilagyan ng bad move ang tira na yan. Pero ba't ang bad move na iwan sa D1 square? Grabe, no? Kasi nandito yung tore, okay? So considered, ayun, castle king side ng chess talaga. Nag-D5, ayun, kinuntirya ang pawn sa D4, nakapin. Nag-D4 si Gukesh. Ayan, mukhang sumabay talaga ng matinding sabay. Queen takes D4, bad move naman ang ginawa ni Magnus. Dapat daw po ay Queen E8 atras lang. Naku, mahirap makita na yung Queen E8. Mahirap. Biri mo, ang daming mga tutok-tutokan dyan, no? Bakit pag si takes D4, magda knight D3? Obligado atras, Queen E7, tapos E5. Okay. Yan ang gustong mangyari dito ni Gukesh na nagpalamang siya ng isang pawn pero double pawn at next niyang tatrabahuin paano babawiin ang D4. At may nakikita pa akong rook FC1 tapos magsi C3 hanggang sa mabuksan at nandyan yung king ni Magnus. Okay, balik tayo. Pero kinapture. Queen takes D4, E takes F5, G takes F5, nag-rook BD1, Queen G7, and knight H3. Okay? Atake sa F-pawn, nag-rook F8 depensa, and nag-C4. Nag-castling queenside. Okay? Paano mag-castling sa queenside ng chess 960? Itatouch mo lang sa tore. Ayun. Poporma na ng queenside castle ng real chess. At nag-knight F4, pressure sa D5, nag-rook E8, atake muna sa reyna. Queen D3, may atake sa F5 at nag-D4. Atake lang sa F5 ba? Kinapture muna ang bishop, capture, kinapture ang pawn sa F5 and nag-Queen D7 at dito capture. Ito, naramdaman ko na naman ang matinding puwersa at lalim ni Magnus pagdating sa endgame. Binigay niya yung F-pawn pero na-realize niya na okay, pantay naman ang number of pawns natin. Ang kaibahan lang, yung D4 ay napakalakas na pass pawn. Malalim ang application ni Magnus sa endgame na to. Knight D5, threatening knight F6, dodobonin ng mga tore, at nag-rook G7 lang. Ayan, siguro plano H5, H4 para wasakin ang king side. Nag-rook DE1, takes, knight C7, knight F4, at nag-king D7, rook E5, rook E7. Okay, tinapatan ng hamon, rook H5, nag-knight to E8. Okay, saan ba pupunta yan? Magmamaneuver, knight D6, knight F6, knight E4 mamaya. Rook H6, pamigil sa activation ng knight sa F6. Pero sa D6 naman dumaan at nag-knight D5. Kinulit muna ang tore.
Rook F7 at nag-Knight F6 check. Oh, ba't hindi piningas yung pawn? O, tingnan natin ha. Pag piningas po kasi yung pawn, ay magda-Knight to E4. Kasi naka-threat pa yung Knight. Tapos, ang mabigat dito mga kamatsas, na paparating yung pass pawn. Tingnan nyo po yung evaluation bar. Binuhos na ang lamang sa black. So, magdi-D3, D2, D1. Naku po, yan ang delikado. So, itong two connected pass pawns, matagal pa yan. Nag-Knight D5 dito, inatake ang Knight at nag-Knight F5 atake sa Torre. Rook E6, King D7, Rook E2, and King D6. Ayun, time na para ibalik naman yung King as active as possible kasi endgame na to. Rook F2, pin muna. At nag-B5. Yan ang mga binibiling tira talaga kay Magnus pagdating sa endgame. Yan ang mga binibili talaga. Alam na alam niya yung mga pitik-pitik ng pampahina ng posisyon ng kalaban. King F1, hindi pwedeng capturein yon ha kasi bitin yung knight. Capture na so lumalabas. Nagkaroon po ng isolated pawn. Mahina yan. King E5. Grabe. Totoo talaga. Yung king must be active talaga. So knight to D6. Kaya pala ng King E5 para gamitin yung D6 ng knight. Atakihin na yung weak pawn sa C4. At nag-knight F4. Ano plano? Check. Nag-rook C7 muna. Sinecure muna dito ni Magnus ang kanyang C5 pawn. Kasi kung makikipagsabayan knight C4, may knight D3 check, obligado naman mag-king E6 para depensahan ng Torre and knight C5 check. May tempo pang pangulit, king E7, then pwede na makipagsabayan and knight B3 para atakihin hanggang sa bumagsak ang D-pawn. Okay po, so kaya dito ginawa, nag-rook C7 muna para ma-secure ang C5 at nag-rook E2 checking F5 ilag, knight D5, tiniret ang Torre. Yun lang. Blunderacious ang binigay dito kay world champ mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay rook F2. Ayan no. Slightly better for black lang. Rook F2, kulitin ang king. At ay may knight D5 check kasi. Na threat makukuha Torre. Kaya matinding pangulit, hindi birong pangulit yan. At halimbawa ilagay natin sa G4, magda knight E6 kulitin. At kapag nag-rook C8, may king E2. Yun lang. Ito yung medyo mahirap maabot. Yung makakapturan. Tapos check. Lagay natin dito. Tapos rook F5 check. Ay, oo. May bawi doon. Pag pumunta sa H3, may king F2 naman. Matchas naman sa H4. Malalim. Masakit sa mata pag ipapakain yung pawn sa C4 Kaya parang medyo mahirap tanggapin yon. So balik tayo sa knight D5 tineret. Okay, kung rook C8 may knight E7 double Pero sinimplihan lang ni Magnus ang rook B7. Umilag lang. And still, yan pa rin ang major problem, yung C4 na babagsak. At dito nag-decide na si Gukes na mag-H3 na lang. O, teka muna. What if suportahan yung pawn? Mag-rook C2, ang gagawin po is D3 lang. At halimbawa, kung mag-rook C3, yun lang hindi pwede. Mayroong rook B1 check, saan man umangat, king F2 or king D2, may knight E4, mahuhuli ang Torre double. Grabe, taba ng utak ni Magnus. Kaya nag-H3 na lang and eto mabigat pa na isa sa matinding binibiling tira ika nga. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po sa inyong mga effort and congrats sa mga nakakita ng knight E4. Biruin nyo, kakapturin na lang, pipitasin na lang yung pawn sa C4. Nag-knight E4, tiniret pa yung pawn sa G3 at may threatening matchas sa ilalim. Pag-check dito, kala ko hihiwalay yung king, may king E5 pa pala, no? Check muna king E5 at nag-king F1. Ha? Wala na bang ibang tira talaga? Wala na bang ibang tira? Ay, wala na. Grabe talaga. Totally losing pala kaagad. Kasi po, halimbawa, kasi pag king F1, kitang-kita kaagad Di ba may knight G3, may D3. Dito kasi kung mag-rook C2, magdi-D3 lang. At ang problema, yung rook B1 na paparating, matchas ang king. Okay? At halimbawa, kung mag-king F1, ayan, wait lang po Ang ginawa is king F1 talaga. So, nag-D3, tineret ang Torre, rook E1 at dito po naging D4, unti-unting paglilingkis Bagsak yung C4. Naparesign ng world champion
na si Gukesh, grabe, di pa rin niya kinaya si Magnus, ano? At ito po, nakapasok sa top 8 para sa magaganap naman na knockout stage.